Paul writes, I am astonished, meaning I am shocked, I am astonished that you are so quickly deserting the one, referring to God, the one who called you by the grace of Christ. The grace of Christ, referring to the gospel of grace. And are turning to a different gospel. So may binabanggit sa Apostle Pablo na different gospel. Ang Greek word na ginamit po dyan ay heteros, meaning opposite. Opposite gospel. Yun pong different gospel ay kabaliktaran ng tunay na gospel. Kaya kung ang tunay na gospel po ay by grace, ang kabaliktaran by works. Kaya may nagtuturo po na ang kanilang teaching ay by works. You can be saved by works. Yan po ay different gospel. Yan po'y heteros. Yan po'y opposite gospel. Hindi po yan yung gospel ng Biblia. Yan po'y fake gospel. Yan po'y gospel-gospelan. Yung mga nagsasabing you can be saved by keeping the law. You can be saved by your own works. Mag-ingat po kayo mga kabiyaya. Mag-ingat po kayo mga kapatid sa pananampalataya sapagkat may nagkakalat din ng peke na gospel. Yan po yung heteros, opposite gospel. Now let's go to verse 7. Which, of course, galing yung 7 sa verse 6. Ang tinutukoy pong which, referring to the different gospel or opposite gospel. Look at verse 7. Which is, referring to heteros, really no gospel at all. Ang linaw, ano? Direktang sinabi na ni Pablo, hindi talaga gospel. Yun pong teaching by works, hindi po talaga gospel. Evidently, some people, sino po yung tinutukoy ni Apostle Pablo, some people? Ito po yung nanggaling sa Jerusalem ng mga Hudyo, mga Judaizers na pumunta po sa Galacia para lituhin ang mga hintil na sinasabi sa kanila na hindi sapat tanggapin si Kristo, kailangan din nilang magpatuli at sundin ang kautusan. Evidently, some people, referring to Judaizers, are throwing you into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ. Yung nauna, pinalitan, binaliktad. Ito naman, pinilipit yung tunay na gospel. Ang Greek word na ginamit po dyan, mga kapatid, ay kapansin-pansin, metastrepo. This is a very interesting word because it's a combination of two words. Meta meaning change. Strepo, to twist. So you twist in order to change. Pinipilipit para mabago. Kaya meron pong ibang ebanghelyo, which is the opposite heteros. Meron ding pilipit na ebanghelyo, which is meta-strepo. Para maintindihan po natin, let me show you a picture. Because a picture is worth 1,000 words. Makita nyo po sa larawan na pilipit. Pinagsama yung works and grace. Ang tawag ni Pablo dyan, meta-strepo. Pinaghalo. Hindi naman po itinatanggi yung grace. Nagbabanggit din niya ng grace. Pero hindi ho puro grace. Isinasama po yung works. Kailangan membro ka ng church nila, kailangan na baptize ka sa paraan nila, kailangan meron kang 12, kailangan nag-iikapu ka, kailangan nagagawa mo ang mga rules and rituals and regulations ng kanila pong simbahan. Na kapag hindi mo nagawa, hindi ka pa rin ligtas. So klaro, hindi sapat yung grace, kailangan merong works. Tawag ni Apostol Pablo po dyan, meta-strepo or twisted gospel. Si Apostol Pablo napakaingat po pagdating sa gospel kasi walang kaligtasan sa maling gospel. Kailangan tama yung gospel at ang tamang gospel ay grace alone. Sola gratia. Grace alone, nothing but grace. Grace plus nothing, grace
grace all the way. Now look at this chart for you to have an idea of what I am trying to share with you. Makita niyo po rito ang tatlong malaking kaisipan. The true gospel, the different gospel, and the so-called perverted gospel. Yun pong true gospel, yun po yung grace alone. Tawag natin dyan full grace. Walang halo. Buong biyaya, purong biyaya. Yun naman pong different gospel by works. No grace yan. Walang biyaya, puro gawa. Yun namang perverted, yun po yung metastrepo, yan po yung pinaghalong grace and works. Yan po yung half grace, half works. Kaya yan po yung hybrid, mistiso, pinaghalo na grace at saka works. Nako, napakarami po niyan sa panahon ngayon. Nagbabanggit din ng grace paminsan-minsan, pero hinahaluan ng works mas madalas. Always keep in mind, hindi pumapayag si Pablo sa ganyang presentasyon ng gospel. Let me show you Romans 11:6. The Apostle Paul writes, "And if by grace, then it is no longer of works. Otherwise, grace is no longer grace." Napakalinaw ng verse na ito. Para kay Apostol Pablo, grace, grace lang. Works, works lang. Look at the second part of the verse. But if it is of works, it is no longer grace. Otherwise, grace, look at that second part. Otherwise, works is no longer works. Because you cannot mix. Hindi pwedeng pagsamahin. That's why we call it no mixture. Hindi pwedeng magkasalo. Kailangan grace, grace lang, works, works lang. Kasi ang grace, patakan mo ng isang patak na work, hindi na po siya pure grace. Ganon din po ang works. Ang works, patakan mo ng patak na biyaya, hindi na po siya works. Kailangan purong biyaya, walang halong gawa.